Kung tawagin ako sa amin, ay Mang Lito. 41 na ako. 15 taon na akong naglalako ng taho tuwing umaga sa isang subdivision sa Caloocan. Araw-araw, alas 5 pa lang, lumalabas na ako. Sanay na ang mga tao sa sigaw ko. Taho! Minsan, mga estudyante ang bumibili. Minsan, mga nanay na bagong gising. Tahimik at malamig ang umaga. Amoy pandesal at hamog. Isang Martes, may napansin akong batang lalaki sa gilid ng kalsada. Mga 7 taon siguro. Payat, nakasuot ng kupas na dilaw na t-shirt at short. Nakatayo lang siya sa tapat ng isang bahay na kulay puti. "Kuya, taho po," sabi niya. Ngumiti ako. "Ilan?" "Isang maliit lang po. Si mama na lang po ang magbabayad." Sanay na ako sa ganon. Madalas naman talaga ganon sa mga bata. Sinandok ko ang taho. Nilagay ko ang arnibal at sago. Inabot ko sa kanya. "Salamat po." Pagkatapos, pumasok siya sa gate ng puting bahay. Hinintay ko. 1 minuto, 2, hanggang sa umabot ng 5 minuto na. Wala pa ring lumalabas. Baka abala lang ang nanay, sabi ko sa sarili ko. Lumapit ako sa gate at sumilip. Bukas naman ang pinto ng bahay. Tahimik ang loob. "Tao po?" tawag ko. Pero walang sumagot. Medyo kinabahan na ako. Hindi dahil sa pera. 20 pesos lang yun. Kundi dahil baka may nangyari sa loob. Kaya kumatok ako. Ilang segundo, saka may babaeng lumabas. Mga 35 siguro. Mukhang bagong gising. "O kuya, bakit po? May kailangan ka?" "Ma'am, yung anak niyo po, kumuha ng taho. Sabi po, kayo na lang daw ang magbabayad." Nagtaka siya. "Anak ko?" "Opo, yung batang lalaki, nakadilaw na t-shirt." Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. "Ano pong itsura?" Payat po, maputi, medyo may nunal sa pisngi. Mga ganito katangkad." Sabay senyas ko kung gaano kataas. Biglang namutla ang babae. "Kuya, sigurado po ba kayo?" "Opo, kapapasok lang po dito." Natahimik siya, parang may pinipigilang emosyon. "Kuya, wala pong bata dito." "Ma'am, kakapasok nga lang po." "Yung anak ko, patay na po. 3 buwan na." Nanginginig na ang boses niya. "Na-dengue po siya. Nakadilaw din siyang t-shirt nung huling birthday niya." Dagdag niya pa. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi pwedeng mali ako. Kausap ko lang yung bata kanina. Hinawakan pa nga niya yung baso ng taho. "Pwede po bang pumasok?" tanong ko. Nag-atubili siya pero pinapasok ako. Tahimik ang sala, maayos ang bahay, walang bakas ng batang padadaan lang. Tapos, napatingin ako sa mesa sa gilid. May frame, larawan ng batang lalaki, nakadilaw na t-shirt, may nunal sa pisngi. Siya. "Ma'am," halos pabulong ko. At doon ko napansin, sa tabi ng picture frame, may maliit na baso, plastic, may laman pang kalahating taho, may sago, at may marka ng maliit na daliri sa gilid. Napatingin ang babae sa baso. Unti-unti siyang napaiyak. "Mahilig siya sa taho," bulong niya. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay kahit sarado ang mga bintana. At sa gilid ng paningin ko, may batang nakatayo malapit sa pintuan ng kwarto. Nakangiti. Hindi nakakatakot ang ngiti, kundi parang malungkot. Parang nagpapasalamat.
Tapos sa isang iglap, nawala siya. Tapos parang tumahimik ng sobra ang bahay. Hindi na ako naghintay ng bayad. Iniwan ko ang baso roon at lumabas ako ng bahay. Matapos yun, hindi mawala sa isip ko ang nangyari. Pero makalipas ang ilang araw, nagpatuloy pa rin naman ako sa pagtitinda. Magandang gabi PNT Stories. Ako po si Jude, 22 years old. Magbabalot ako sa isang barangay sa Quezon City. Araw-araw, alas 12 ng gabi ako nagsisimulang mag-ikot. Tahimik na kasi ang paligid at madalas mga galing inuman o graveyard shift ang bumibili. Sanay na ako sa dilim, sa mahabang iskinita, sa mga bahay na wala nang masyadong ilaw. Pero may isang gabi na iba ang naramdaman ko. Linggo yun, medyo malamig. Habang tinutulak ko ang bisikleta ko na may nakasabit na basket ng balot, sumisigaw ako. Pagliko ko sa isang makipot na iskinita, napansin kong may isang bahay na bukas ang gate. Luma ang bahay, parang hindi na inayos sa loob ng maraming taon. Nakabukas din ang pinto. Bahagya lang, madilim sa loob, pero parang may ilaw na kumikislap sa pinakadulo. Hindi ko sana papansinin, pero may narinig ako. "Kuya, pabili po." Mahina, parang galing sa loob. Huminto ako, tumingin sa paligid. Wala namang tao sa labas, wala ring kapitbahay na nakasilip. Tahimik ang buong iskinita. Tapos maya-maya, "Kuya, dito po." Sa totoo lang, medyo kinabahan ako. Pero iniisip ko, baka may matandang hindi makalabas. Sayang din ng benta. "Ilan po?" tanong ko habang papasok sa gate. Wala nang sumagot. Paglapit ko sa pintuan, mas naramdaman ko ang lamig. "Tao po?" sabi ko. Isang hakbang pa, papasok. At nang makapasok na ako, biglang bumagsak ang pinto sa likod ko. Halos napatalon ako sa gulat. Sumara ang pinto. Sinubukan kong hawakan ng doorknob. Ayaw bumukas. Tapos tahimik sa loob ng bahay. Hanggang sa may narinig akong kaluskos. Sa kanan ko, may lumang silya na bahagyang gumagalaw. Sa kaliwa, may cabinet na dahan-dahang bumubukas, isa-isa. "May tao po ba dito?" Kinakabahan na ako, pero walang sumasagot. Ang mga gamit nagsisimulang gumalaw. Ang kortina kahit walang hangin, umahampas sa bintana. Ang mesa, umuusog ng paunti-unti. May nahulog na plato sa kusina kahit walang tao. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Naramdaman ko ang pawis sa batok ko kahit malamig ang paligid. Parang pinipisil ang dibdib ko sa takot. Tapos may bumulong malapit sa tenga ko. "Dito ka muna." Napatakbo ako, paikot-ikot, hanggang sa napunta ulit ako sa pinto. Pero ayaw pa rin bumukas. Parang may humihila sa kabila. Mas lumakas ang galaw ng mga gamit. Ang silya tumumba. Ang ilaw sa loob nagsimulang mag-flicker. May mga yabag sa itaas, kahit alam kong bungalo lang ang bahay. Napaupo ako sa sahig. Sa sobrang takot, naalala ko ang bilin ng nanay ko. Kapag wala ka nang magawa, magdasal ka. Pinikit ko ang mga mata ko. Nanginginig ang kamay ko habang nagsasign of the cross. Tapos sinabi kong, "Sa ngalan ng Ama," halos pabulong. Tapos lumakas ang kalabog sa paligid. At nang masabi ko ng buo ang dasal, sa isang iglap, tumigil ang lahat. Nawala ang kaluskos, pati ang mga yabag, pati ang mga gumagalaw. Parang wala nangyari. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. Tahimik na ulit ang bahay. At narinig ko ang mahinang click ng doorknob sa likod ko.
unti-unting bumukas ang pinto. Nakatitig ako sa pinto habang dahan-dahan itong bumubukas. Walang humahawak, walang tao sa likod. Sa labas, kita ko ang madilim na iskinita, pero parang mas madilim kesa kanina. Parang ayaw akong palabasin ng bahay. Tumayo ako, nanginginig pa ang tuhod ko. Kinuha ko ang basket ng balot na nahulog sa sahig. May ilang itlog na nabasag. Nanginginig ang kamay ko habang lumalakad papunta sa pintuan. Isang hakbang, tapos biglang dahan-dahang nagsasara na naman ang pinto. Napaatras na naman ako. Sa likod ko, may marahang yabag. Hindi mabilis, hindi rin nagmamadali. Paisa-isa lang. Hindi ko magawang lumingon agad. Ramdam ko lang ang presensya. Malapit. "Bakit ka aalis?" Bulong ng isang boses. Galing mismo sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon. Sa dulo ng sala, may nakatayong babae. Siya yung boses. Mahaba ang buhok na tumatakip sa muka. Nakasuot ng lumang damit pambahay. Maputla ang balat. Hindi normal na puti, kundi parang walang dugo. Hindi siya gumagalaw, pero ang ulo niya dahan-dahang tumagilid. "Kanina ka pa namin hinihintay." Hindi lang pala siya. Sa gilid ng kusina, may aninong nakatayo. Sa may bintana, may isa pa. Hindi ko maaninag ang mukha nila pero alam kong nakatingin sila sa akin. Parang napasok ako sa bahay na hindi para sa tao. Biglang nagsara ang lahat ng bintana. Sabay-sabay, ang mga plato sa kusina nagsimulang mag-vibrate. Ang silya dahan-dahang umuusog papalapit sa akin. Ang ilaw nagpi-flicker ng mas mabilis. Hindi ako makagalaw. "Dito ka lang," sabi ng babae. Dahan-dahan siyang lumalapit, pero hindi ko nakikitang gumagalaw ang paa niya. Para siyang lumulutang. Doon na ako tuluyang natakot. Lumuhod ako. Hindi na ako nag-isip ng kung ano. Tapos nagdasal ulit ako. Mas malakas. Habang nagsa-sign of the cross ako, pakiramdam ko may humahawak sa balikat ko. Mabigat, parang pinipigilan akong tumayo. Tapos biglang sumigaw ang babae. Tapos sabi niya umalis daw ako. Pero mas nilakasan ko ang dasal ko. Biglang umihip ang malakas na hangin sa loob kahit sarado na ang mga bintana. Sumigaw ang babae. Hindi na normal ang sigaw niya. Parang pinagsamang galit at parang may boses na kakaiba. Isa-isa, naglaho ang mga anino. Parang usok na tinangay ng hangin. Ang babae sa gitna, unti-unting naglaho habang nakatingin sa akin. At sa huling segundo bago siya mawala, nakita ko ang mukha niya. Galit na galit. Tapos pagkawala niya, tumahimik ang buong bahay. Narinig ko na naman ang click ng doorknob at kusang bumukas ang pinto. Hindi na ako nagdalawang isip. Tumakbo ako palabas ng bahay papunta sa iskinita. Hindi ko na kinuha ang ibang nabasag na balot. Hindi na ako nagtinda. Habang tumatakbo ako, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa likod ko mula sa loob ng bahay. Pagdating ko sa main road, saka lang ako napahinto. Huminga ako ng malalim. Paglingon ko sa iskinita, sarado na ang gate ng bahay. Sarado na rin ang pinto. Kinabukasan, bumalik ako ron. May nakita akong tendero sa kanto. "Tay, may nakatira po ba dun sa lumang bahay?" Napatingin siya sa akin. "Anong bahay?" "Yung sa dulo ng iskinita." Natigilan siya. "Matagal nang abandonado yun. Nasunog daw yan noon. May mag-ina na hindi na nakalabas." "Bakit? May nakita ka bang tao doon kagabi?" Tanong niya. Hindi na ako sumagot tapos nagpaalam na ako sa kanya. Pero matapos yun, hindi na ako ulit bumalik sa iskinitang yun.
Magandang araw. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Vincent. 19 anyos. Fishbowl vendor ako sa kalsada, malapit sa riles ng tren dito sa Maynila. Araw-araw, alas 5 pa lang ng hapon, tinutulak ko na ang kariton ko papunta sa pwesto ko sa ilalim ng isang kumikislap na ilaw ng poste. Doon kasi madalas ang tao, mga construction worker, estudyante, minsan may mga lasing pa na mga pauwi. Sanay na ako sa gabi, sanay na din ako sa mga tahol ng aso, sa tunog ng tren, sa mga aninong gumagalaw sa gilid ng paningin ko. Pero may isang gabi na hindi ko makalimutan. Linggo noon, konti lang ang bumibili. Alas 11 na, pero may natitira pa akong fishball. Iniisip ko kung uuwi na ba ako. Nang biglang may lumapit na babae. Maputi siya, mahaba ang buhok, nakaputi. Hindi damit na pang-uso, parang lumang bestida. Hindi ko maaninag ang mukha niya. "Kuya, magkano po lahat?" Mahina niyang tanong. "Lahat? Mga 200 po," sagot ko. Tahimik lang siya, tapos inabot niya sa akin ang pera. Basang-basa ang kamay niya, parang galing sa ulan, pero hindi naman umuulan. Habang nilalagay ko sa plastic ang paninda ko, napansin ko, wala siyang paa. Hindi ko agad nakita kasi nasa likod ng kariton ang ibabang parte ng katawan niya. Pero nang umatras siya ng kaunti sa liwanag ng poste, doon ko nakitang wala. Hanggang tuhod lang, tapos wala na. Parang lumulutang. Nanlamig ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang mukha niya. Maputla ang mukha niya, basa ang labi, at ang mga mata niya parang may tubig sa loob. Umaapaw pero hindi tumutulo. "Kuya, ihatid mo naman po ako sa kabilang riles." Parang may pumisil sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw, pero ang mga paa ko kusa nang naglakad paalis sa kariton. Kinuha ko ang plastic at inabot ko sa kanya. "Halika," sabi ko. Hindi ko alam kung bakit ako sumunod. Habang papalapit kami sa riles, napansin kong sobrang tahimik. Wala ang ingay ng tren, wala ang mga aso, walang kahit ano. Pagdating namin sa gitna ng riles, huminto siya. "Dito ako nasagasaan." Biglang bumalik ang lahat ng tunog. At kasabay nun, ang ilaw ng tren sa dulo ng riles, paparating. Malakas at sobrang bilis. Gusto kong tumakbo pero parang nakadikit ang paa ko sa bakal. Nakangiti na siya ngayon, hindi na malungkot, parang may hinihintay. "Samahan mo ako." Sa huling lakas ko, sinigaw ko ang pangalan ni Mama. Hindi ko alam kung bakit, pero yun ang lumabas sa bibig ko. Parang may kumalas sa paa ko. Napaatras ako at nadapa sa graba. At dumaan ang tren. Malakas, ang sakit sa tenga, nakakabingi. Pagkatapos, wala na siya. Mag-isa na lang ako sa riles. Butas na ang plastic na hawak ko. Nagkalat ang fishbowl sa sahig. Nanginginig ako habang gumagapang palayo. Kinabukasan, hindi ako nakapagtinda. Nalaman ko sa mga tambay doon na may babaeng nasagasaan daw sa lugar na yon. Ilang taon na ang nakalipas. Vendor din. Simula noon, hindi na ako pumapwesto sa lugar na yon. Ako nga pala si Paeng. 20 years old na ako. Naglalako ako ng mani sa mga provincial bus na bumabiyahe pa north, lalo na tuwing gabi. Sumisigaw ako ng paninda ko kapag nasa loob ako ng bus. Sanay naman ako sa siksikan, sa amoy ng diesel, at sa mga pagod na pasahero.
Kadalasan, mabilis lang. Akyat sa terminal, ikot sa loob, baba bago umalis. Pero isang gabi, napasakay ako sa bus na hindi ko dapat sinakyan. Bandang 10:10 yun sa terminal sa Cubao. May isang bus na halos paalis na, pero walang masyadong tao sa loob. "Last call na to. Wala na?" sabi ng konduktor. Sumakay ako. Mas okay nga kasi konti ang pasahero. Pagpasok ko pa lang, napansin kong kakaiba ang lamig sa loob. Hindi lang dahil sa aircon. Parang may malamig na hangin na dumampi agad sa balat ko. Nag-umpisa ako magbenta. "Oh, mani po kayo dyan." Tapos, may isang matandang babae sa likod na bumili. May lalaking nakakap sa gitna. Tapos sa pinakang huling upuan, may batang lalaki na mag-isa. Nakaputing polo. Tahimik lang, nakatingin sa labas. "Kuya, pabili po mani," sabi niya. Lumapit ako. "Magkano?" "Lahat ng hawak mo po, magkano?" Nagulat ako. "Lahat? Sigurado ka? Pero mga 500 pa to." Tapos tumango siya. Inabot niya ang pera. Nung mahawakan ko yung perang inabot niya, ang lamig. Habang inaabot ko ang supot ng mani, napansin kong hindi siya kumukurap. Diretso lang ang tingin niya sa akin. "Kuya, sasama ka po ba hanggang dulo?" "Hindi, bababa ako agad bago umalis." Tapos habang umaandar ng paunti-unti, biglang nagpreno ang bus. Napatingin ako sa harap. Wala namang driver. Wala ring konduktor. Tapos wala nang ibang pasahero. Yung matandang babae, wala na. Yung lalaking nakakap, wala na rin. Ako at yung bata na lang ang nasa loob. Walang tunog ng makina ng bus, pero umaandar pa rin ang bus. Dahan-dahan kong nilingon ang bata. Nakatayo na siya. Hindi ko narinig na tumayo siya. "Kuya, dito kami na aksidente." Doon na ako kinabahan. Tapos napansin ko, basag ang isang bintana. May marka ng bangga sa harap at may mga bakas ng dugo sa sahig na kanina. Wala naman. "Hindi ka ba sasama?" Habang nagsasalita siya, unti-unting namumutla ang mukha niya. May dumadaloy na maitim na likido sa gilid ng ulo niya. Hindi sobra, hindi grabe pero sapat para maintindihan ko. Hindi na ito normal. Napaatras ako hanggang sa pintuan ng bus. Sinubukan kong hilahin pero ayaw bumukas. Mas lalong lumapit ang bata. "Wala kaming kasama pa uwi. Ikaw na lang," sabi niya pa. Sa sobrang takot, napadasal ako. Paulit-ulit. Tapos biglang nagpatay sindi ang ilaw sa loob. Sumigaw ang bata. Tapos umalingaw-ngaw yun sa buong bus. At sa isang iglap, bumukas ang pinto. Agad akong tumakbo at tumalon palabas. Pagbagsak ko sa semento, gumulong ako sa gilid ng kalsada. Nang lingunin ko ang bus, wala na. Nasa terminal pa rin ako. May totoong bus sa harap ko. May driver at konduktor na nagtataka. "Hoy, sasakay ka pa ba?" sigaw ng isang konduktor. Kasi tinatanong niya kung magbebenta pa daw ba ako. Nanginginig akong umatras. Pag uwi ko, binilang ko ang pera ko. Tapos kulang ng 500. Pero matapos yun, hindi na ako sumasakay sa mga bus na walang masyadong pasahero. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang James. At hindi ako naniniwala sa multo. Hanggang tumira ako sa silid na yon. Naghahanap ako noon ng murang boarding house malapit sa trabaho. Tahimik ang lugar, luma ang bahay, at karamihan ng boarders ay working students.
May isang kwarto sa dulo ng hallway na mas mura kaysa sa iba. Noong tinanong ko kung bakit, sagot lang ng landlady, wala lang. Ayaw lang talaga ng mga tumitira. Hindi na ako nagtanong pa. Sa unang linggo, normal lang ang lahat. Tahimik sa gabi, malamig ang hangin at komportable ang kama. Pero napansin ko agad na walang katabing kwarto ang silid ko. Bakante ang kaliwa at kanan, kahit puno daw ang boarding house. Pagsapit ng ikalawang linggo, doon nagsimula ang kakaiba. Tuwing madaling araw, eksaktong 3:00, bigla akong magigising. Wala namang ingay, walang dahilan. Parang may nakatingin lang sa akin. Mabigat ang pakiramdam ko, parang may presensyang hindi ko makita. Hanggang isang gabi, nakita ko ang dahilan. Pagdilat ko, may nakayukong babae sa paahan ng kama ko. Mahaba ang buhok, nakatakip ang muka at suot niya ang lumang bestida. Kulay puti na parang nanilaw na sa tagal. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin ako makagalaw. Ramdam ko ang lamig na parang gumagapang mula sa paa ko pataas. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Dahan-dahan siyang umangat at itinuro ang kama ko. Doon ako napapikit sa takot. Hindi ko namalayan, nakatulog na pala ako. Kinabukasan, tinanong ko ang isang matagal ng boarder kung may nangyari ba sa kwarto ko. Bigla siyang nanahimik. Tumingin siya sa paligid bago bumulong. Pare, pang ilan ka na ba dito? Ako pa lang, sagot ko. Napailing siya. Ikaw na ang panglima. Doon niya sinabi ang totoo. May babaeng dating nangupahan sa silid ko. Madalas raw mag-isa. Isang umaga, naamoy na lang ng mga tao ang kakaiba. Natagpuan siyang patay sa kama, mag-isa at walang nakakaalam ng dahilan. Kaya simula nun, lahat ng tumira roon ay may nakikita sa paahan ng kama. Tsaka lahat din daw umaalis. Noong gabing yon, sinubukan kong matulog na may ilaw. Pero walang silbi. Pagsapit ng 3 AM, biglang namatay ang ilaw. At muli ko siyang nakita. Mas malapit na ngayon. Kita ko na ang mukha niya. Namumutla. Walang emosyon ang mga mata. Dahan-dahan siyang umakyat sa kama at naramdaman kong lumubog ang kutsyon sa bigat niya. Doon na ako napasigaw. Kinabukasan, hindi ko na inintay ang buwan ng bayad. Nag-impake ako habang maliwanag pa. Lumipat ako sa bahay ng kaibigan ko kinabukasan. Mas mahal doon, mas malayo pero payapa at walang nagpaparamdam.